Psalm 91. Kung sino man ang nananahan sa piling ng kataas-taasang Diyos na makapangyarihan ay kakalingain niya. Masasabi niya sa Diyos, ikaw ang Diyos na kumakalinga at nagtatanggol sa akin, ang aking Diyos na pinagtitiwalaan. Tiyak, ililigtas ka niya sa bitag na masasama at sa mga salot na nakamamatay. Iingatan ka niya kagaya ng pag-iingat ng isang ibon sa kanyang mga sisiw sa lilim ng kanyang mga pakpak. Iingatan ka at ipagtatanggol ng kanyang katapatan. Kaya hindi ka dapat matakot sa mga bagay na nakakatakot, sa mga kaaway, sa mga sakit, o sa mga salot na sumasapit man sa araw at gabi. Libo-libo man ang mamatay sa harapan mo, walang mangyayari sa iyo. Makikita mo lang kung paano pinaparusahan ang mga taong masasama. At dahil ginawa mong kanlungan ang Panginoon, ang kataas-taasang Diyos na aking tagapagtanggol, walang kahit anumang kasamaan, kalamidad o salot ang darating sa iyo o sa tahanan mo, dahil uutusan ng Diyos ang kanyang mga anghel upang ingatan ka at bantayan ka saan ka man magpunta. Itataas ka nila para wag sumayad ang mga paa mo sa bato. Tatapakan mo lang ang mga leyon. Dudurugin mo lang ang mga makamandag na ahas. At sinabi pa ng Diyos, ililigtas ko at iingatan ang mga taong umiibig at kumikilala sa akin. Kapag siya ay tumawag sa akin, sasagutin ko siya. Sa oras ng kaguluhan, sasamahan ko siya. Ililigtas ko siya at pararangalan ko siya. Bibigyan ko siya ng mahaba at kasiyasiyang buhay at ipakikita ko sa kanya ang aking pagliligtas. Psalm 91. Yay! Minimorya ko po yun. Alam niyo kung bakit ko minimorya yon? Kasi ang laking tulong sa akin ng salmo na yan. Kapag ako may anxiety, natatakot ako, ninenervyos ako, i-recite ko lang yan. Gagaling na ako, mawawala na yung takot ko, magkakaroon na ako ng peace. Dati hindi ko naman siya masyadong memoryado or hindi ko siya memoryado. Pero ang hirap pag natatakot ako, hahanapin ko pa yung Bible. Ang hirap pag nasa labas ka. O pag nasa labas ka, meron ka man cellphone na may app ng Bible, pero pag nawalan ng signal or pag nawalan ng baterya, paano na? Kaya minimorya ko na lang. Bakit? Talagang maaasahan lahat ng mga pangako ng Diyos dito. Alamin natin, ano-ano ba yung mga pinangako ng Diyos sa salmo na to? At para kanino ba itong mga pangako na to? Okay, verse 1, ang sabi, kung sino mang nananahan sa piling ng kataas-taasang Diyos na makapangyarihan ay kakalingain niya. Nananahan, ibig sabihin refuge, ibig sabihin dwelling, fortress, di ba? Ewan ko kung napanood nyo isang episode natin tungkol dun sa salitang tahanan. Gustong-gusto ko yun eh. Iba yung house, iba yung home. Tapos sa Tagalog, itong fortress, refuge, lahat yan, ang Tagalog niyan, tahanan. Pag sinabi mo kasi daw sa isang bata o sa isang tao, pag umiiyak siya at sinabi mong, tumigil ka na, inuutusan mo siya. Pero pag sinabi mong, tahan na, may kasamang lambing yon, may kasamang pagmamahal yon. At kung magulang ka, inaakap mong ganyan, inaalo mo yung anak mo, tahan na. Ibig sabihin, may pagmamahal. At kung sino yung nagpapatahan na yon, ikaw ang tahanan nung umiiyak. Diba? Ang ibig sabihin, ang tahanan natin, ang Panginoon Diyos. Kaya kung nananahan ka sa ating Panginoong Diyos, siya ang Panginoon mo, kakalingain ka niya, pangangalagaan ka niya. Okay? Tapos, sabi sa number 2, verse 2, masasabi niya sa Diyos, ikaw ang Diyos na kumakalinga at nagtatanggol sa akin, ang aking Diyos na pinagtitiwalaan.
ayun, siya ang nangangalaga sa'yo. At kung may kaaway ka man o may nang-aapi sa'yo, siya ang tagapagtanggol mo. Diba? Dahil matapat siya. Hindi ka niya iiwanan. Ano man ang mangyari, pagtatanggol ka niya. Kasi siya yung tagapagkalinga mo eh. Siya ang Panginoon mo na kumakalinga sa'yo. Okay? Sa verse 3, tiyak ililigtas ka niya sa bitag na masasama at sa mga salot na nakamamatay. Alam nyo, nung pandemic, grabe anxiety ko. Talagang para akong sinasakal dito, tapos nahihirapan ako huminga. Iniisip ko nung palagi, baka may COVID ako, Tapos, ano nyo yung test na sinasabing, i-hold mo yung hininga mo for 10 seconds. Pag nakalampas ka, ibig sabihin wala kang COVID, lagi kong ginagawa yun. Lagi ko tapos wala naman ako talagang COVID. Pero pag ni-recite ko na itong salmo na to, gumagaling na ako. Kaya lang, bukas meron na naman, parang isang buwan akong ganun. Sabi ko, bakit ganito? Nung minsan nire-recite ko, di ba? Itong pagdating dun sa verse 3, sige, umpisahan ko sa verse 2. Masasabi niya sa Panginoon, kayo, ang Diyos na kumakalinga at nagtatanggol sa akin, ang aking Diyos na pinagtitiwalaan. Kaya tiyak, ililigtas ka niya sa bitag na masasama at sa mga salot na nakakamamatay. Sabi ko, tiyak, pumasok sa isip ko, tiyak na ililigtas ka niya sa mga salot na nakamamatay. Ililigtas ka niya sa bitag na masasama. Sabi ko, oo nga naman pala sinabi ni Lord. Tiyak eh. Sigurado eh. Hindi ka dapat magduda. Sabi ko, baka nag-aalangan ako. Baka yung faith ko, dahil kasi may nararamdaman ako, mas nakakalamang yung takot ko dahil sa nararamdaman ko. So parang baka nagdududa ako. Pero nung nakita ko yung word na, or na-realize ko yung word na tiyak, hindi na ako. Parang lumabas siya ng buong buo. Tiyak, sigurado, kampante ka na. Alam niyo, gumaling ako. Hindi na bumalik. Hindi na bumalik yung anxiety ko. Mga isang buwan mahigit yun eh. Ang tagal ko sa probinsya. Grabe. Kaya paborito ko yung word na tiyak. Lalo na pagdating sa salita ng Panginoon, merong salitang tiyak, sigurado yun. Okay? Ililigtas ka niya sa bitag na masasama at sa mga salot na nakamamatay. Okay, number 4. Iingatan kanya kagaya ng pag-iingat ng isang ibon sa kanyang mga sisiw sa lilim ng kanyang mga pakpak. Iingatan ka at ipagtatanggol ng kanyang katapatan. Ang pinakamalakas na parte ng katawan ng ibon ay ang kanyang mga pakpak. Kaya pag ang kanyang mga inakay nasa ilalim ng kanyang mga pakpak, sigurado yun, protektado. Diba? Kasi pag lumilipad silang ganyan, praktisado sila. Kaya kung nasa Panginoon ka, talagang ilalagay ka niya sa piling ng ganyan, protektado ka kagaya ng mga ibon, di ba? At ipagtatanggol ka ng kanyang katapatan. Alam nyo, dito sa atin sa mundo, halimbawa mag-asawa kayo, yung isa nagkamali, pwedeng sabihin ng isa, ginawa mo yan, sige, gagawin ko rin sa iyo yan. Sa ating mga tao, pag may kasunduan, yung isa hindi sumunod, sira na yung kasunduan na yun. Pero ang Panginoon, yung kasunduan niya sa atin, kahit tayo pumalpak, kahit tayo hindi sumunod, kahit tayo magkamali, mananatili siyang tapat. Ulitin ko yung verse na yun, yung latter part ng verse 4. Iingatan ka at ipagtatanggol ng kanyang katapatan. Tuloy natin sa verse 5 and 6. Kaya hindi ka dapat matakot sa mga bagay na nakakatakot, sa mga kaaway, sa mga sakit, o sa mga salot na sumasapit man sa araw o gabi. Ibig sabihin, kampante ka na. Huwag ka nang matakot. Ano man ang mangyari sa paligid mo, sigurado. Yung kumakalinga sa'yo, iingatan ka. And then, sabi sa verse 7, ito nga kahit libo-libo pa ang mamatay sa harapan mo, walang mangyayari sa'yo. Alam nyo, nung maraming mga nangyayari sa mundo,
pinangahawakan ko rin to. Pero siyempre, ayoko naman mangyari yung merong mga libo-libong mamamatay, di ba? Tapos sabi pa dun sa verse 8, makikita mo lang kung paano pinaparusahan ng mga taong masasama. Oh Lord, ayoko makita yun. Sabi ko, ayoko. Nung araw, nung bata ako, pag merong magnanakaw na mahuhuli sa kapitbahay namin, ay, ayan na ang mga, ang tawag namin dun, standby. Ayan na, ang mga kapitbahay, ang mga standby sa kanto, kukuyugin yung magnanakaw, bubugbugin nila. Alam nyo, ayaw ko, naawa ako. Kahit na nagnakaw yung tao, ayaw ko nung sinasaktan siya o binubugbog siya. Naawa ko. Siguro, sabi ko, ngayon na-realize ko, kung ako naawa, mas lalo na ang Panginoon, di ba? Maawain siyang Diyos. O verse 9, dahil ginawa mong kanlungan ang Panginoon, ang kataas-taasang Diyos na aking tagapagtanggol, dahil siya ang kanlungan natin, ano daw ang gagawin? Walang kasamaan, walang kalamidad, walang salot ang darating sa iyo o sa iyong tahanan. Kung siya ang kanlungan natin, wala lahat yung mga salot na yan. Wala yung kasamaan na yan. Wala yung mga kalamidad na yan. Bakit? Kasi daw, verse 11, dahil uutusan ng Panginoong Diyos ang kanyang mga anghel para ingatan ka at bantayan ka saan ka man magpunta. Wow! Alam niyo, na nag-aaral ako noon sa Bible School, sabi ng teacher namin, hindi ko alam kung paano niya nakuha yung figures na yun. Kinuwenta niya kung ilang bilyon yung tao sa mundo, tapos kinuwenta niya kung ilan yung anghel. Basta lumabas sa computation niya, bawat isang tao daw, merong mga, di ko matandaan, ang alam ko, 20,000 bawat isa. Ha, ganun karami? O at least 2,000 anghel bawat isang tao. Sabi ng teacher pastor namin, make your angels work for you. Paano yun? Halimbawa daw, pag nagising ka sa umaga at nagising ka, parang ang pangit naman itong araw na to, parang walang mangyayari. Oo, umuulan pa. Sabi ganun. Talagang hindi magiging successful ang lakad ko ngayon at puro ka reklamo. Ay talaga, inutusan mo na raw yung mga anghel mo na huwag kumilos para sa'yo. Pag ganun ang paniniwala mo. Pero, kung magising ka, wow, Lord, thank you. Ang ganda ng umaga. Mukhang pagpapalain ako nitong araw na to. Ay, umuulan, pero okay lang kahit umulan. Ibig sabihin niya, nagdidilig ng mga halaman para may pagkain tayo at kikita ang mga farmers. Kaya ngayon, Lord, tong araw na to, I declare pagpapalain ako. Alam nyo, yun daw mga anghel mo, kikilos. Aayusin na lahat ng lakad mo. I-guide ka kung saan magiging maayos lahat ng mga dapat mong ayusin. Okay? O, uutusan daw ni Lord yung mga anghel natin para ingatan at bantayan tayo. Bakit? Ano pang gagawin nila? Bubuhatin ka nila para wag masugatan ang mga paa mo at huwag sumayad sa mga bato. Ibig sabihin, may proteksyon ka. Hindi nila hahayaan na masaktan ka o maaksidente ka. Ano pa? Tatapakan mo lang daw ang mga leon. Dudurugin mo lang ang mga makamandag na ahas. Ibig sabihin, leon, ano ba nire-represent ng leon? Matapang, dangerous, di ba? Mga problemang malalaki, nakakatakot, o kung ano pa mga pagsubok na dumarating sa bahay, wala, tatapakan mo lang yan. O may mga ahas sa buhay mo, mga gusto kang sirain dyan, mga makamandag yan, huwag kang mag-alala, kapatid. Pag nasa Panginoon ka, dudurugin mo lang silang lahat. At sinabi pa ng Diyos, ito pa ang sinabi ng Diyos, ililigtas ko at iingatan. Sino? Yung mga taong umiibig at kumikilala sa akin. Importante, mahal natin ang Diyos. Importante, kinikilala natin siya. Kinikilala natin siya, nirerespeto natin siya, ginagalang natin siya, sinusunod natin siya. Siya yung ginagawa natin Panginoon sa buhay natin. Siya ang hari ng buhay natin. At pagka ganon,
ililigtas daw tayo at iingatan ng Panginoon. Kasi di ba nagpapakalinga ka sa Kanya kaya hindi Kanya pababayaan. Okay, ano pa ang sinabi ng Diyos? Kapag siya ay tumawag sa akin, sasagutin ka siya. Sigurado, pag tumawag ka sa Panginoon, sasagutin ka niya. Ano pa? Sa oras ng kaguluhan, sasamahan ko siya. Hindi sinabi ng Panginoon o ng Biblia na maliligtas tayo sa lahat ng mga problema dito sa buhay. Pero ang maganda dun, kahit may mga pinagdadaanan tayo, may mga problema tayo, may kasama tayo, may kakampi tayo, may katulong tayo. Ang Diyos na walang imposible, ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na nakakaalam ng lahat. Kaya kahit anong problema pagdaanan mo, siya palang kasama mo, okay lang. Ano pa sinabi niya? Ililigtas ko siya at pararangalan ko siya. Anong ibig sabihin nun? Kahit anuman mga challenges ang pinagdaanan mo, nabash ka man, o may mga kahihiyang ka man pinagdaanan, o sumamaman ang tingin ng mga tao sa'yo, kung nasa Panginoon ka, alam mo, sabi nga sa Romans 8:28, di ba? God causes everything to work together for good to them who love God. Kahit ang pangit nun. Pero kung bumaling ka sa Diyos, alam mo, aayusin niyang lahat. Ang daming kong kakilalang ganyan Ang daming pinagdahanan, nasira yung pangalan, puro kahihiyan. Pero nung nasa Panginoon na, lumapit sa Diyos, naparangalan. Naging successful pa at sumikat pa ulit. Hindi na ako magbabanggit, pero I'm sure may kakilala kayong ganyan. Ito yung last na verse. Bibigyan ko siya ng mahabang buhay. Doon sa isang version ko, akin nilalagyan ko ito lang, bibigyan ko siya ng mahaba at kasiyasiyang buhay. Kasi sa English niyan, with long life, I will satisfy him. Kaya, mas gusto yung English na version tinagalog ko lang. Kaya para sa akin, bibigyan ko siya ng mahaba at kasiyasiyang buhay. At ang ending nun, at ipakikita ko sa kanya ang aking pagliligtas. Para sa akin, magkadikit yun bibigyan ng mahaba. Kasi dito sa mundo, ang daming tao, di ba? Gusto ko humaba ang buhay ko. Gusto ko mabuhay na matagal. Pero kung hindi kasiyasiya yung buhay, pero kung di satisfying yung buhay, para kayo mabubuhay ka ng mahaba. Di ba? Ang haba ng buhay mo, tapos nakaratay ka naman. May sakit ka. Ilang taong ka nakaratay. Di ba ang hirap noon? Oo, mahaba ang buhay mo, pero nag-iisa ka, malungkot ka. Puro kabiguan. Pero kung kasama mo ang Panginoon, yung mahabang buhay na yon, magiging kasiyasiya para sa iyo. Masasatisfy ka. Pero ang pinakagusto ko dito, pagkatapos ng mahaba at kasiyasiyang buhay, sabi ni Lord, ipakikita ko sa Kanya ang aking pagliligtas. Ibig sabihin, lahat tayo aalis dito sa mundo na to. Temporary lang itong buhay na to. Pero pagkatapos ng mahaba at kasiyasiyang buhay, umalis man tayo dito, ang kasunod nun, makikita natin ang pagliligtas ng Diyos. Yung nabasa ko dati, sabi yun daw, mga nasa Panginoon, oras nang sila'y mapikit na yung kamatayan nila, oras ng huling hininga nila, pagpikit nila, sabay dilat naman daw nun. Kasama ang Panginoon. Sabay dilat ng spirito nila, kasama na ang Panginoon. Kaya yun, di ba, ipakikita ko sa Kanya ang aking pagliligtas. Kaya kapatid, ang tanong, ikaw ba, gusto mong magpakalinga sa kataas-taasang Diyos na makapangyarihan? Gusto mo bang manahan sa Kanya? Wala kang ibang dapat gawin, kundi tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Gusto mo bang maangkin lahat ng pangako niyang ito? Yung isang tawag mo lang, sasagutin ka niya. Isa lang kapatid, tanggapin mo ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Sabayan mo ako sa panalangin kung gusto mo kapatid. Halika. Simple lang. Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang Lord at Savior ko. Ikaw na ang manguna sa puso ko. Ikaw na ang maghari sa buhay ko. Patawarin mo ko sa lahat ng mga kasalanan ko. Maraming salamat sa banal na Espiritu at salamat din sa pangako mo na hindi mo ko iiwan at pababayaan magpakailanman. Sa iyong pangalan, Panginoong Jesus, ito po ang dalangin ko. Amen.
Let me pray for you, kapatid. O Lord, maraming salamat sa pagkakataon nito na nakapanood ang aking kapatid sa video na ito. O Lord, hinihiling ko na ikaw na po ang kanya maging tagapagkalinga. Ikaw na po ang kanyang maging tahanan. Maranasan niya na po, Panginoon, nawa ang iyong pagliligtas sa lahat ng oras, ang iyong pag-iingat sa Kanya, na maalis ang Kanyang mga takot sa mga bagay na nakakatakot. Yung kahit ano man ang mangyari sa paligid niya, pakita mo, Panginoon, na ikaw ang nagpoprotekta sa Kanya. Ano man, Panginoon, mga Kanyang pinagdadaanan ngayon, pakita mo, Panginoon, na ikaw ang kanyang tagapagtanggol. Ikaw ang Diyos na nagmamahal sa kanya. Ikaw ang Diyos na hindi nagbibigo sa kanya. Samahan mo po ang aking kapatid na ito, Panginoon, na maramdaman niya ang kanyang mga anghel na lagi nagsisilbi sa kanya dahil ang kanyang pananampalataya sa iyo, O Lord, ay lalong lumalakas. Na kapag ikaw ay tumawag, Panginoon, sasamahan mo siya sa mga kaguluhan at lagi mo siyang ililigtas at pararangalan mo po siya, Panginoon. Kaya kung ano man ang pinagdadaanan niya ngayon, tulungan mo siya, Panginoon, na ito ay matatapos din. At dahil kasama mo siya, sasamahan mo siya palagi, Panginoon, sa kung ano man ang pinagdadaanan niya. Alam namin na ikaw ang Diyos na tapat, ikaw ang Diyos na hindi nagbibigo, ikaw ang Diyos na kumakalinga, ikaw ang Diyos na mapagkakatiwalaan. O Lord, maraming salamat sa iyong katapatan. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Sana po napagpala kayo sa episode natin ngayon. Maraming salamat po sa panonood ninyo. Hanggang sa susunod po, dito lang sa Finding Hope with Ami. God bless!